Matinding laban ni Garp at Roger magaganap na. Garling hahantingin si Dragon. Rax makakaharap na ulit si Imu. Samahan niyo ako sa panibagong prediction para sa chapter 1162 ng One Piece. Ano-ano nga ba ang mga posibleng mangyayari sa parating na chapter? Alamin natin. Pero bago yan ay huwag kalimutan i-like ang video, mag-subscribe at i-hit ang bell para maging updated sa mga spoilers, theory at chapter patungkol sa One Piece. O paano? Simulan na natin. Let's go! Ang digmaan na inaabangan natin sa God Valley ay opisyal nang nagsimula dahil dumating na nga ang mga bigating individual na inaabangan natin sa event na to. Akala ng mga Celestial Dragon at ng mga Gorosei ay matiwasay nilang magagawa ang kanilang karumal-dumal na palaro. Naputol nga ang kasiyahan ng bigla na lang ng gulo itong Rax Pirates sa pangunguna ni Rax at sinundan pa to ng Roger Pirates sa pangunguna naman ni Roger. Para mas gumulo pa ay sumali na din itong napakalakas na marina si Garp. Sa pagdating nga ng mga to ay lalong gumulo pero mas nagpa-excite pa sa atin dahil alam natin na malupit na labanan ang mangyayari. Dahil hindi lang sila Roger, Rax at Garp ang bida dito dahil kahit ang kani-kanilang mga tropa ay maglalabanan. Hindi lang yan, na-reveal na din ng iba pang mga miyembro ng God's Knight na makikigulo din sa labanan na mangyayari. Sa nagdaang chapter ay hindi natin inasahan na si Dragon nga ay makakalaban ng isa sa mga God's Knight na si Mappi. Buti na nga lang sa di sinasadyang pangyayari, nasagip siya ni Whitebeard. Sa nangyaring pag-atake kay Dragon nitong si Mappi ay nahiwalay nga si Shamrock pero nailigtas naman niya si Shanks at naitakas na niya. Nakita din natin na itong si Garp talagang halimaw pagdating sa labanan dahil kahit itong tatlong Yonko in the future ay inilagan nga na labanan ng Hero of the Marines dahil naisip nga nila na matatagalan at mahihirapan sila kapag nilabanan nila itong si Garp. Sabihin na nating tumakbo talaga itong tatlong Yonko. Aura pa lang kasi ni Garp dito nakakatakot na. Nakatakas na nga din si Shaki at nailigtas na nga rin siya ni Rayleigh dito sa siraulong si Summers. Ang Roger Pirates, Rax Pirates at ang Marines kasama si Garp ay nagkakasagupaan na. Yan ang mga nangyari sa nagdaang mga chapter. Neto kayang parating na chapter, ano ang mga posibleng mangyayari? Alamin natin. Dahil sa kaguluhan na nangyayari ngayon sa God Valley ay natigil na nga ang palaro. Malamang na makikita natin sa next chapter na ang mga Celestial Dragon ay magtatakbuhan na para sa mga buhay nila at nagmamadali ng umalis doon sa isla pero hindi nga sila sure kung talagang ligtas na sila dahil nga naglipa na ang mga pirata sa paligid na posibleng mang trip sa kanila o mas malala, mapatay nga ang ibang mga Celestial Dragon na mas okay para sa atin dahil mababawasan nga ang mga hinayupak na to. Posible talaga na mangyari ang pag-target ng mga pirata dito sa mga Celestial Dragon dahil nga may mga dala nga ang mga to na treasure na ito nga ang isa sa mga pakay ng mga pirata kaya sila dumayo doon sa God Valley. Mayayari talaga tong mga Celestial Dragon. Malamang na yung araw na to ang isa sa pinakasinumpa ng mga Celestial Dragon dahil nga baka marami sa kanila ang napatay ng mga pirata doon sa isla ng God Valley. Isa pa sa mga kinatatakutan ng mga Celestial Dragon ay yung laban na mangyayari sa pagitan nila Roger at nitong si Garp. Nagpakita na nga ng kanyang monster aura nung nakaraang chapter si Garp. Malamang na nitong parating na chapter ay si Roger naman ang magpapasikat. Kung paano nanakot ng kanyang aura si Garp ay nako, matik mas malupit si Roger dyan dahil ito ang future Pirate King at alam natin na mas lumalakas na si Roger sa panahon na to. Talagang ipapakita niya kung bakit siya dapat katakutan. Mapapirata man yan, Marines at mga Celestial Dragon. Inaabangan din natin syempre ang bakbaka nila Roger na sana nga ay full fight ang mangyari dito dahil ang tagal na nating inaantay ito at mukhang hindi naman tayo mabibitin sa mga magaganap dahil nga sinimulan na to ni Garp. Kung may Roger versus Garp tayo ay malamang na pati tropa ni Garp ay makikita din natin na lumaban. Katulad na lang nitong right hand man niya na si Bogart. Ito talaga wala pa tayong alam kung paano lumaban to pero baka dito sa God Valley ay maipakita na yan ni Bogart kasi nga yung aura din nitong si Bogart parang papalag kahit kanino, kahit nga parang sa mga Yonko kayang-kayang lumaban itong si Bogart. Kaya abangan talaga natin yan dahil malamang na next chapter masasaksihan na natin ang mga matitinding laban. Sisimulan yan nila Roger at Garp. Lipat muna tayo dito sa tunay na hero ng God Valley na si Dragon dahil nga nung nakaraan ay muntik nang matodas itong si Dragon dahil nga dito sa isang God's Knight na ang pangalan nga ay si Mappi. Ito yung malaking babae na may mga pangil at pag umatake nga ay gumagamit nga ito ng beam. Muntikan na nga si Dragon dito pero nakaligtas nga siya dahil nga kay Whitebeard. Di natin malaman kung namatay itong si Mappi sa atake ni Whitebeard o gagaling lang din yon dahil nga alam natin na immortal nga ang mga God's Knight. Pero mukhang okay naman siya dahil nga hawak na nito si Shamrock at nakakapagsalita naman siya pagkatapos ng atake. Nato nga ay malamang niyan maitatakas na ni Dragon itong si Shanks dahil nga mukhang nakalayo na to doon
doon sa kaguluhan. Sayang lang at hindi kasama si Shamrock. Dahil nga nakuha ni Mappy si Shamrock, yan pala ang dahilan kaya nahiwalay talaga si Shamrock kay Shanks. Anyway, yun nga, mukhang maitatakas na ni Dragon si Shanks at mailalagay na to doon sa treasure box na dadali nila Roger. Dahil nga sinigaw na ni Roger na aalis na sila doon sa isla dahil nga naligtas na nila si Shaki. Pero alam naman natin na hindi pa yan matatapos dyan. Marami pa ang mangyayari dahil posibleng itong si Garling ay malaman na yung nangyari sa mga anak niya na yung isa nga ay nawawala. Kaya hanapin niya na ngayon yan at malamang alam na din ito na isang marine ang kumuha doon sa kambal. Ang naisip ko nga dyan dahil nga diba pati si Shaki ay nakuha din sa kanya kaya babawiin niya din ito na malamang next chapter mag-uumpisa na ang laban sa pagitan nga ng mga God's Knight at ng Roger Pirates. Mangyayari talaga yan dahil nga unang-una itong si Summers kilala si Gaban nung nakita niya to sa Elbap. Kaya ito na yung oras at lugar kung saan nakilala ni Summers si Gaban. Ganon din kay Garling. Makakalaban nito si Roger o malamang si Rayleigh dahil nga ito ang karibal niya kay Shaki. Posible din na sumali sila Whitebeard sa laban dahil nga diba kilala ni Whitebeard si Garling dahil nga ito ang tatay ni Shanks. Kaya ang gandang laban na naman yan. God's Knight versus Roger Pirates tapos sasali pa sila Garp at Whitebeard. Napaka-epic niyan. Dagdag na natin dito yung gagawing pagkuha nila Ivankov at Kuma doon sa mga Devil Fruit dahil nga sasamantalahin na nila yung pagkakataon na yan para makuha nila yung ibang mga treasure at Devil Fruit. Next chapter talaga sa tingin ko mare-reveal na yung mga Devil Fruit na nasa treasure box dahil kailangan din talaga natin malaman kung ano yung mga laman nun dahil siguradong isa sa mga to ang magiging Devil Fruit ni Dragon. Hindi pwedeng sa ibang lugar niya nakuha yan dahil ang dami nung pa-premium Devil Fruit sa palaro tapos puro rare pa kaya panigurado na dito talaga makukuha ni Dragon yung powers niya. Sabihin na natin diba yung ibang mga miyembro ng Roger Pirates ay inutusan ni Roger na kumuha ng mga kayamanan. Malamang yan may mga nadampot yung mga yon ng isa o dalawang Devil Fruit at itong si Dragon pumuslit doon sa barko nila Roger at naghalungkat siya doon sa mga nakuhang kayamanan na pwedeng kasya si Shanks. Posible din na dito niya makikita yung isang treasure box na may Devil Fruit at kinain nga niya to. Pwedeng ang mangyari dahil sa gutom ni Dragon ay akala niya yung prutas ay ordinaryo. Nagkamali siya. Devil Fruit pala. Baka maging katulad pa sa nangyari kay Luffy na kinain yung gum-gum fruit dahil nga gutom siya. Nako talagang mag-ama sila pag nagkataon. Lap trip yun. Pero posible na next chapter may mga eksena dyan sila Kuma at Ivankov at ma-reveal na yung mga Devil Fruit. Kasama na din dyan yung kay Dragon. Kanya-kanyang laban talaga ang nangyayari ngayon sa God Valley. Kung di kayamanan ng habol ng mga pirata ay itong si Shaki. Pero iba nga ang layunin ni Rax. Kaya siya nagpunta sa God Valley. Ito nga ay ang mag-ina niya na si Irish at si Teach. Patuloy pa rin ang paghahanap ni Rax sa mag-ina niya dahil nga nagkakagulo sa isla at sobrang daming tao na nagtatakbuhan at tumatakas ay hindi nga matagpuan ni Rax itong sila Teach. Kaya dito ko ipapasok yung humarang giba kay Rax na kahit sino papatayin na niya, matagpuan lang ang mag-ina niya. Malamang na maraming papatayin dito si Rax, mga pirata o lalo na yung mga Celestial Dragon at dahil dyan sa gagawing gulo ni Rax ay mapapansin nga siya nila Saturn at posibleng kumilos na nga din itong si Saturn na ipapaalam niya kay Imu na nandun nga itong si Rax. Alam natin na itong si Rax at si Imu ay nagkahamunan nga sa Pangaea Castle. Malamang na target din talaga ni Imu itong si Rax dahil nga hindi birong banta to saka mas lumakas nga ito sa mga nagdaang panahon. At dito sa God Valley ang perfect na lugar para nga tapusin niya si Rax. Paano nga ba gagawin ni Imu yon? Simple lang, andyan diba si Gunko. Kayang-kaya niya makapunta agad sa God Valley sa pamamagitan nga ng pagsanib niya kay Gunko at labanan nga itong si Rax. Kaya mag-expect tayo na sa mga darating na chapter o next chapter mag-uumpisa ng kumilos sila Saturn at si Imu dahil nga magandang opportunity yung God Valley para tapusin nila yung mga bigating pirata dahil lahat ng mga sikat na pirata ngayon ay nandun sa God Valley kaya asahan natin na sasali dyan sa labanan si Imu gamit nga si Gunko para labanan itong sila Rax, Roger at ibang mga pirata. Dagdag ko nga pala na baka may mga ma-reveal din patungkol sa Davy Clan o Buccaneers. Baka nga ikwento ni Saturn yan kung saan talaga nagmula ang mga to. Baka may mga tinago na mga impormasyon patungkol sa Void Century, kay Joy Boy o kay Davy D. Jones. Marami kasing sikreto ang God Valley na natuklasan nga nila Garling. Posible din na mangyari ang hindi natin inaasahan na diba hinahanap ni Rax ang mag-ina niya. Baka dito na maganap yung pagkamatay ng asawa ni Rax na si Irish. At ang gagawa nga niyan ay syempre si Imu. Talagang magwawala dito si Rax at yung sinasabi nating magwawalang halimaw sa katawan ni Rax, ayan na yung moment na yon kapag nadamay na yung pamilya niya sa gulo. Ayaw man nating mangyari yung ganong ganap kay Rax na may mamatay sa minamahal ni Rax pero mangyayari talaga yan kaya i-expect na natin. Ang bawi naman yan ay makikita na
natin kung paano magwala si Rax at bakit yung world government ay dapat talagang katakutan si Rax at bakit siya naging banta. Dito natin makikita kung gaano talaga kalakas ang David Dizabek o mas kilala bilang si Rax. Sobrang daming mangyayari sa God Valley incident na to kaya kumapit tayong lahat hanggang matapos dahil yung mga inaabangan nating mga labanan ng pinakamalalakas na pirata at individual sa One Piece ay ito na, masasaksihan na natin. Sa mga nasabi ko na teorya o pananaw ay mas mabuti pa din na abangan na lang natin ang mga susunod pa na chapter. Na-excite lang tayo dahil palupit na ng palupit ang mga nangyayari. Kayo mga katambay, ano sa palagay nyo ang mga posibleng mangyayari sa parating na chapter? Comment nyo lang sa baba at babasahin ko yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over and out!